Sa screen, makikita mo ngayon ang balita mula sa Reuters na nagpapakita ng anunsyo ni Trump bago ang mga pagpupulong ng G7, sinasabing ang kasunduan sa Iran ay napirmahan na ang teksto ay ilalabas pagkatapos ng formal na pagpirma sa Biyernes at na ang kipot ng Hormuz ay dapat manatiling ganap na bukas. Dumating si Trump sa sentro ng internasyonal na pagpupulong kasama sa agenda ang Iran, Hormuz, Ukraine, Lebanon, mga parusa at seguridad sa enerhiya. Habang abalang mga kritiko sa kilos at itsura sa likod ng eksena, inanyaya ni Pangulong Trump si Macron para talakayin ang mahalagang issue sa mundo. Digmaan, langis, nabigasyon, nakablok na pera at presyon sa Tehran. Doon nagumpisa ang pagyanig ng pumasok si Trump sa pagpupulong dala ang pirmadong kasunduan. Pinipilit ang mga lider ng Europa na mag-react sa tapos na. Inilalagay pa niya ang Pransya sa pagpipili, suportahan ang ligtas na pagbubukas ng rutang pandagat o manatili sa karaniwang diplomatikong pananalita. Gusto ng media na gawing kahinaan ang matinding bilis ng schedule. Ipinapakita ng eksena si Trump na parang siya ang may kontrol sa pandaigdigang agenda at napapaikot ang gipito. Ano kaya ang nakita ni Macron sa mesa? Bakit naging sentro ng usapan ng G7 ang kasunduan? Paano nabaliktad ni Trump ang kwento at napilitan ng lahat na sumabay sa laro niya? Ikukwento ko na sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Dumating si Trump sa Evian-les-Lesbians sa Pransya matapos ang mabigat na schedule sa Estados Unidos at agad siyang tumutok sa paksa na naging sentro ng pulong ng gipito. Hindi lang basta larawan kasama si Macron ang usapan, kundi ang paunang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagtatapos ng mahalagang yugto ng digmaan at simula ng teknikal na negosasyon sa nuclear program. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Trump sa tabi ni Macron na ang kasunduan ay napirmahan na at ang teksto ay dapat ilabas pagkatapos ng formal na pagpirma na itinakda sa Biyernes. Sumali si Pangalawang Pangulo J.D. Vance sa unahan at sinabi na digital pinirmahan ang dokumento noong Linggo. Walang pagpapalabas ng pera sa rehimen ng Iran, binabasag ng detalyeng ito ang tangkang gawing gantimpala para sa Tehran ang negosasyon. Sabi ng mga kalaban ni Trump, makakakuha raw ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar basta pumirma lang sila. Pinutol ni Vance ang kwento. Sabi niya walang perang inilabas at hindi lalabas ang pondo dahil lang may pirma. Sasali lang sila kung papayag ang Iran sa mga hakbang na mapapatunayan tulad ng pagtanggal ng enriched na material at beripikasyon laban sa paggawa ng sandatang nuklear. Ibig sabihin hindi ito blankong tseke kundi kondisyong presyon. Ipinakita rin ni Trump ang mga pagkakaiba sa kasunduan ni Obama. Pinaalala niya na dati nagkaroon ng access ang Iran sa resources at lumakas sa politika ayon kay Trump. Hindi na dapat maulit ang pagkakamaling yon. Ang bagong kasunduan ay hindi nagsisimula sa gantimpala, kundi sa paghingi ng tamang asal. Kung susunod ang Tehran, maaring luwagan ng mga parusa, pero kung hindi susunod, walang perang darating. Tuloy ang presyon at hindi basta maibabalik ng rehimen ang kanilang programang nuklear. Ito ang susi na itinatago ng kalabang media. Hindi nagbebenta ng tiwala si Trump sa Iran, kundi nagbebenta siya ng beripikasyon, presyon at mga konsekwensya. Sumali si Macron sa usapang kasamang Iran, Lebanon at Ukraine. Sa parehong pakete, tinalakay ng Pangulong Pranses ang kapayapaan, seguridad sa reyon at partisipasyon ng pandaigdigang komunidad. Ngunit ipinakita ng politika si Macron na sumusunod sa agendang inilagay ni Trump sa gipito. Gusto ng Pransya na gawing mesa ng koordinasyon ng mga lider ang pagpupulong. Dumating si Trump na may dalang kasunduang pinirmahan at pinilit ang papupulong na umikot sa desisyon ng Amerika. Dito naging malinaw ang pag-atras. Imbes na magtanong ng paliwanag, pinag-usapan ng mga lider kung paano haharapin ang kasunduan, mabuksan ang Hormuz at makibahagi sa pagpapatatag ng hindi nawawala ang pwesto. Ipinakita ng reaksyon ng merkado na nauunawaan ng mundo ang epekto ng kasunduan sa ekonomiya. Iniulat ng Business Insider ang pagtaas ng Nasdaq at pagbaba ng presyo ng langis matapos ang kasunduan ng US at Iran na muling buksan ang kipot ng Hormuz. Bumaba ng 4.1 ang presyo ng Brent na langis at bumaba ng 4.2 ang WTI. Ang mga numerong ito ay tumutulong magpaliwanag kung bakit napilitan ng G7 na tratuhin si Trump ng may pag-iingat. Maaaring pag-usapan ng media ang pagod, pero ang merkado ay tumutugon sa nilalaman ng negosasyon.
Ang nilalaman dito ay enerhiya, digmaan, implasyon at seguridad sa dagat. Napag-usapan din ang Ukraine sa pagpupulong. Ayon kay Trump, matapos umusad sa usapan sa Iran, susunod niyang hahanapin ang paraan para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Reuters, sinabi niya na kausap niya sina Volodymyr Zelensky at Vladimir Putin at naniniwalang maaring bukas ang dalawa sa solusyon. Inilalagay nito sina Macron at mga Europeo sa maselang sitwasyon. Maraming sinasabi ang Europa tungkol sa pamumuno, ngunit umaasa pa rin ito sa Estados Unidos sa lakas militar, diplomatiko at pinansyal. Dumating si Trump sa G7 na ang digmaan sa Iran ang sentro ng usapan at nagbigay ng senyales na nais niyang isama ang Ukraine sa negosasyon. Hindi nasunod ang plano ng mga Europeo bagkus sumunod sila sa galaw ni Trump. Lumabas din ang Lebanon bilang isa pang sensitibong issue. Binanggit ni Trump ang pangangailangang ayusin ang sitwasyon sa Lebanon at tinukoy ang Hezbollah bilang isang problema na kailangang harapin. Pinalabas ng media na bigla ang pahayag yon, pero sa totoong politika, walang katatagan sa Lebanon. Kung hindi papansinin, mananatili ang Hezbollah bilang armadong grupo na may politikal na impluensya at ginagamit ng Iran bilang presyur sa rehiyon. Kapag binanggit ni Trump ang Hezbollah, inaalis niya ang usapan sa mga diplomatikong pahayag at dinadala ito sa diretsahang paniningil. Ang presyur sa Oman ay nagpapakita rin ng pagbabago sa pamamaraan. Kinuwestiyon ng mga autoridad ng Amerika ang papel ng Oman sa mga naunang negosasyon sa Iran at inakusahan ng tagapamagitan ng kahina-hinalang kilos. Pagkatapos nito, mas umangat ang Qatar at Pakistan sa proseso. Pinapakita ng pagbabagong ito na hindi naipit si Trump sa tradisyonal na diplomasya. Nang mapansin niyang pabor kay Tehran ang dating paraan, pinalitan niya ang channel, pinabilis ang proseso at inilagay ang negosasyon sa tamang direksyon. Mas pabor sa interes ng Amerika, kalkulado rin ang presensya ni J.D. Vance. Sinabi ni Trump na maaring wala siya sa formal na pagpirma, pero nandun si Vance para asikasuhin ang partikular na yugto. Si Trump ay pagod sa mabigat na schedule, ngunit sa politika, dumating siyang may desisyon na sa kamay at pulong ng mga lider. Mas mahalaga ito kaysa magandang postura sa kamera. Sinikap ni Macron ilagay ang Pransya sa sentro ng talakayan, binanggit ang responsibilidad, suporta sa internasyonal na kasunduan at ang kapayapaan bilang pandaigdigang issue. Pero pumasok ang Pransya bilang tugon sa kasunduan ng Amerika at pati ang buong G7 ay pumasok bilang tugon sa kasunduan ng Amerika. Kapag dumati ang isang makapangyarihang bansa na dalang seryosong sigalot na halos mapirmahan na, nag-iiba ang usapan. Maaari magreklamo, magtakda ng kondisyon, humingi ng detalye o mag-ingat ang ibang lider. Lahat sila ay nagsimulang pag-usapan ng hakbang ng Washington. Nakakatulong ang kasaysayan ng naunang kasunduan sa nuklear para maintindihan ang pagkakaiba. Noong 2015 iniharap ang kasunduan sa Iran bilang malawakang diplomatiko solusyon. Palaging binatikos ni Trump ang modelong yon dahil naniniwala siyang pinapahina nito ang presyon nang hindi tuluyan tinatanggal ang panganib ng nuclear. Noong 2018, inalis niya ang Estados Unidos sa kasunduang yon at ibinalik ang mga parusa. Ipinapakita rito na kung gusto ng Iran ng pera, muling pagtatayo at pagbangong pang-ekonomiya, kailangan nilang tanggapin muna ang mga mapapatunayang obligasyon. Binabago nito ang takbo ng mga bagay. Noon, binibigyan muna ng palugit ang rehimen para mga ako na yon, kailangan nilang umaksyon bago makatanggap. Pangulo na walang kontrol. Hindi niya inilalagay ang Iran, Hormuz, Ukraine at Lebanon sa isang sentro ng desisyon. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like at mag-subscribe ka, tapos silipin ang mga komento para maging aktibo sa Milson Alves Global Community.